Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong nakaumang na plunder case. Pareho ng plunder case dito ho kila Jinggoy. Okay, so ano ba, ipa-plunder case ba si Sarah? Akala ko ba i-impeachment? Anyway, kahit alin po dun, magkaroon lang ng hustisya ang pera ng taong bayan, 'di ba? Ngayon, sabi rito sa balita, ito, 112.5, okay, ano natin 'yan. Yan. Ah, Sarah should account for 112.5 million confidential funds or face plunder raps. Okay? Lawmaker. Yun. Kasi ito nga 112.5 million, ito yung maalala ko yung unang-unang pagdinig ng Committee on Good Government kung saan nandun si Glo Mercado na naglabas ng sobre na binibigyan siya ng tig 50,000 galing kay Inday, kay Duday, at dinadaan dito kay Fajarda, okey? Dalawa silang tinatawag at yung isa nung nakaraang ikalawang pagdinig ay kumanta na rin. Sinabi niya nakakatanggap siya pero mas mababa yung halaga. Now, maraming mga nakapaloob dito sa 112.5 million na confidential funds na 'to. Kabilang na rin dito yung sa mga safe house, yung sa mga 'di ba sobrang mahal, 40,000 a day? Sino itinira niyo doon? Bakit gano'n? Ano 'yan, talaga bang merong activity nangyari ro'n, may taong itinago doon na may kinalaman sa maintenance ng ating kaayusan, peace and order, 'di ba? So, bakit sobrang laki? Oh, at yun ay kailangan niyang maipaliwanag yun. Hindi puwede yung sasabihin na lang na, pinopolitika kami. Actually, Jinggoy was saying that before, eh, 'di ba? Pinopolitika kami. Kila Jinggoy nun yung halaga, eh, parang tamang-tama lang na pumasok doon sa minimum amount. Pero ito po, naku, 112 po 'yan. Ano 'to, malaking pera ang pinag-uusapan dito. So kung kila Jinggoy nailusot dahil binawasan ng piso, kaya hindi na naging plunder, alam ko parang ang ipinakaso sa kanila ano, eh, graft and corruption, eh. 'Yun ang naging kaso, eh. Kaya lang bakit ka naman kasi plunder tapos, 'di ba, plinander pero yung halaga kulang. So ano rin, moro-moro din yung ginawang pagkaso sa kanila. Okay, sabi rito, failure on the part of the Vice President Sara Duterte to fully account for 112.5 million confidential funds she advanced during her time as Education Secretary will make her liable for plunder. So sabi yan nito ni Aurelio Gonzales, yung isa sa mga kasali sa Quadcom, Kapampangan. Na ito yung pumalit kay Gloria Arroyo sa pwesto niya sa Kongreso. Okay? So sabi, these are funds, are taxpayers' money. Yan. And we have to ensure that these are spent judiciously. Yan. If the Vice President, as head of DepEd, then cannot give a clear explanation on how these were spent, then it is our duty as lawmakers to pursue what is necessary and legal, which may include the recommendation for plunder to protect the public interest. I agree. Di ba? Ito po yung ginawa doon. Ito raw po, sabi rito ha, nag-ano sila ng tseke, okey? Nag-ano yan, eh, withdraw ng tseke na magkano nga yung amount noon. This check has a corresponding voucher, right, sabi. So how come Mr. Fajardo was able to encash the check? Yun. Now, Sevilla then confirmed the checks were in cash at Land Bank of the Philippines and that Fajardo was responsible for transporting the funds. Ito yung hindi rin nila masagot ng malinaw papaano to nabitbit niya yung pera kasi sobrang dami ng milyones na yon. At doon po sa opisina niya sa DepEd, wala hong elevator ang DepEd, 'di ba? So ang tanong, saan niyo to nilagay? Eh sabi nga ni JC Cheats, ni Professor, baka posibleng withdraw and then deposit sa kanyang personal account.
possible, 'di ba? At least nakita na may withdrawal na naganap. Eh, lalo na ang problema rito sinasabi nga po diyan nito nila ano, ah, yung tawag diyan nakalimutan ko yung pangalan nito, eh, teka ha. Wala rito. Yung isa sa mga opisyales na sabi niya, hindi nga nila alam kung saan napunta, kung saan pinagagamit yung pera, 'di ba? Hindi nila kasi kumbaga parang ano, eh, parang meron lang special na tao na naka-assign para diyan, 'no? At eto ho yung isang pinakamasakit diyan, 'no? Confidential funds po 'yan, meron itong guidelines ayon po sa batas. 'Di ba, may guidelines ito, kailangan ganito mo lang gagastusin 'yan, may kinalaman sa maintenance ng peace and order. Pero ang ginawa ho nila, ito yung nangyari, ah, Gonzales pointed out that discrepancies in the documentation noting that the disbursement vouchers for the funds were labeled as MOOE rather than confidential funds. So, bakit po nila ginagawang MOOE ang confidential funds? Bakit dinidisrespect, 'di ba, yung tunay na purpose ng pera? Oh, 'di ba? Parang ano 'to, eh, akma ba 'to sa malversation of funds, 'di ba? Ang ginagawa ba nila, eh, gagastos sila ng confidential funds, tapos gagastos din sila ng parehong halaga mula ro'n sa regular amount? Saan napunta? Oh, 'yan yung mga dapat na ay regular ano, budget nila. 'Di ba? Kasi regular budget coming from the MOOE, eh, coming from the regular budget, from GAA, right? Iba naman po etong confidential funds. Oh, so may sarili rin itong liquidation. Pero tingnan yung ginawa nila, oh. Hmm. This, he argued raises serious concerns about how the funds were categorized and whether they were used for their intended purposes. Yun. The lawmakers emphasized that such mislabeling could indicate a lack of transparency and potential misuse of public funds allocated for sensitive programs. Okay, so yan po yung magpapahamak naman dito kay Inday. Kasong plunder yan. Ang plunder po ay hindi po bailable offense. Okay? Non-bailable yan. Hmm. Kasi ayaw rin naman niyang ipaliwanag, 'di ba? Ang sinasabi nila, sumagot na sila sa COA, pero ang COA po mga kababayan, mga DDS, ang COA mismo nag-issue ng notice of disallowance. Ang ibig sabihin ng notice of disallowance, ito po ay rejection ang ginawa nila, 'di ba? Sabi wala tayong, clue kahit ang secretary ng DepEd 'di niya yata alam saan napunta. Kaya nga, eh, hindi nila talaga alam. Oo, ng mga tauhan. Tapos si Sarah ayaw magsalita. Wala na ho kasing ibang makakasagot dun at dapat nang sumagot kung hindi itong DepEd secretary natin, 'di ba? Kaya lang iba hong nawawala ang utak pagkadating sa usapin ng accountability. Dinadaan na lamang sa pangangaway. Pareho rin ang ginawa nung tatay niya kanina. Hmm, hindi puwedeng silent contempt to go. Okay, so eto yung abangan natin rito. Ako gusto ko talaga ang mangyari, eh, 'wag na pong magkaroon ng impeachment, okey? 'Wag na mag-impeachment, matagal pa 'yan, eh. Isampa niyo na lang yung kasong plunder. And besides, she is like she's like ordinary people, 'di ba? Wala naman siyang trabaho. So, ang mandato niya tumambay lang bilang spare tire at, bilang spare tire, ibig sabihin 'wag kang magulo diyan, 'di ba? Kaya lang ang nangyayari, nagiging siyang anay, nanggugulo, sumisira sa gobyerno, oh.
Ngayon, ang gawin nila, ituloy na lamang po nila yung kasong pandarambong laban sa kanila. 50 million po yung pinakapresyo talaga na kumbaga minimum amount para makapagsampa ng kasong pandarambong or plunder. Pero ito ho ay 112.5 million pesos ito. So, dobleng pasok po ito sa banga. Okay, kumbaga pumasok na dun, eh, umapaw pa. 'Di ba? So, mahirap 'tong malusutan. Hmm. And then kung di ako nagkakamali, may ano rin ito, involving moral turpitude rin ito, oo. So, hindi rin siya makakakandidato na, 'di ba? Sibak na rin siya sa lahat ng, wala na, masisira na talaga yung career niya, yung chance na ano, na magtuloy-tuloy pa hanggang sa pagka-presidente, pagka siya po ay nahatulan diyan. Kaya nga lang sana, maging mabilis naman yung ating, mga korte. 'Di ba? Pati ang Korte Suprema. Huwag nang imoro-moro. Kung talagang guilty, then so be it, 'di ba? Guilty, baba ng final decision 'pag inapila. O pagka hindi guilty, sabihin na kaagad ng mababang hukuman na hindi guilty, 'di ba? Para ano, tapos na, move on na, and then lesson learned 'yan para sa kanya na wala po siyang immunity. So, dapat maging maingat at yung pag-iingat, 'di ba, dapat yung para talaga sa interes ng taong bayan, hindi yung pag-iingat lang na huwag siyang makakasuhan. 'Di ba, yung para sa sarili lang. Yung ano ba yun? Self-preservation, right? Okay. So yun lang, good luck na lang kay Sarah.